Ang ating pag-uusapan sa video na ito ay napakasilang paksa, ngunit minabuti ko nang matalakay natin bunga ng pagmamalasakit sa paraang makapagpalawak ng inyong kabatiran at pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Ang paksang ito ay iikot sa tanong na, may pag-asa bang maligtas ang mga bakla o tomboy? O yaong mga lalaki na pumapatol sa kapwa lalaki o mga babae na pumapatol sa kapwa niya babae? Ang tanging pagbabatayan lang natin sa usaping ito ay walang iba kundi ang mga nakatala sa Biblia dahil ang banal na kasulatan ang natatanging batayan na otorisado sa paglalahad kung paano maliligtas ang isang individual. Kaya itanong natin sa Biblia, ano ang isa sa kinasusuklaman ng Panginoong Diyos na kanyang ipinagbawal? Maliban dyan, kailan pa ipinagbawal ng Diyos ang ukol sa bagay na ito? Ganito ang sinasabi sa Levitico 8:1-2 at 22. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel, ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Sa panahon pa lamang ng bayang Israel, ang unang bayan ng Diyos ay ipinagbawal na niya ang makipagsiping ang lalaki sa kapwa lalaki o ang babae sa kapwa babae. Itinuturing ng Panginoon ang bagay na ito na kasuklam-suklam. Kaya alamin pa natin gaano ba katindi ang kasalanan na ito noong panahon ng mga Israelita. Ito ang sagot sa Levitico 20:13. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki, pareho silang dapat patayin dahil pareho silang gumawa ng kasuklam-suklam na gawain. Sila ang responsable sa sinapit nilang kamatayan. Sa panahon ng bayang Israel mga kaibigan, napakatinding kasalanan ang pakikipagsiping sa kaparehong kasarian. Ano pat minarapat na ang sino mang sangkot sa karumal-dumal na gawaing ito ay patayin at tanging sila lamang ang responsable sa sasapitin nilang iyon. Tanong, baka naman ang kabawalan na iyan tungkol sa pagpatol sa kaparehong kasarian ay noon lamang unang panahon o sa panahon ng bayang Israel. Baka naman sa panahong Kristiyano o sa ating panahon ngayon ay pwede na at legal na sa paningin ng Diyos na gawin ang bagay na iyon. Kaya alamin natin, wala na bang kaparusahan na inilapat ang Diyos tungkol sa mga taong pumapatol sa kapareho niyang kasarian? Ito ang sinasabi sa Roma 1:26-27. Dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganon din ang mga lalaki. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos nang nararapat sa kanila. Narinig ninyo? Ang pakikipagrelasyon ng lalaki sa kapwa niya lalaki o ng babae sa kapwa niya babae ay bunga ng hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Hinayaan na lang aniya sila ng Panginoon na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Na ang malaswang pagnanasa nga na ito ay tumutukoy sa pagpatol sa kaparehong kasarian at batay sa talata, ang gawaing ito ay kahiya-hiya. Liban dyan, tiniyak din sa binasa natin na dahil sa gawaing ito ay pinarusahan sila ng Diyos nang nararapat sa kanila. Ibig sabihin, hindi pa rin legal kahit sa panahong Kristiyano ang pagpatol sa kaparehong kasarian. Nananatili ang pagkasuklam ng Diyos sa mga taong tumatangkilik at gumagawa ng bagay na ito. Sunod na tanong, ano naman ang tiniyak ng Biblia sa mga taong nakikipagrelasyon sa kaparehong kasarian kung ang pag-uusapan ay ang pananahanan sa langit o ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom? Ito naman ang tiniyak sa 1 Corinto 6:9-10. Hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Sa talatang ito ng Biblia ay nasisiguro natin na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga lalaki at babae na pumapatol sa kapareho nilang kasarian. Nangangahulugan na hindi maliligtas ang mga ito pagdating ng araw ng paghuhukom.
At paalala lang po, hindi ito panghuhusga sa mga ganitong uri ng tao, bagkus ito ay katotohanan na inilalahad ng Biblia sa sangkatauhan. Ang totoo, kayo mismo, kung may Biblia kayo sa inyong bahay, ay maaari ninyong basahin ang mga talatang nabanggit sa video na ito para kayo mismo ang makatiyak sa sarili ninyo kung ano ba ang tunay na tinitindigan ng Biblia pagdating sa ating pinag-uusapan. Pero may isang tanong pa tayong sasagutin bago tayo magtapos. May pag-asa pa ba na ang isang tao na gumagawa ng nasabing gawain ay maligtas sa araw ng paghuhukom at magmana ng kaharian ng Diyos? Tuluyan na bang isinara ng Panginoong ang pag-asa sa ganitong uri ng mga tao? Ito ang sinasabi sa Colossus 3:9-10. Kaya patayin niyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad niyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Ulit ang tanong, may pag-asa pa po ba ang mga lalaki at babae na pumapatol sa kaparehong kasarian na maligtas sa araw ng paghuhukom? Ang sagot, meron po. Opo, hindi isinasara ng Diyos ang pintuan ng pag-asa na maligtas ang sinumang tao. Ngunit mayroong kondisyon para ito ay makamit at ito ay sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Nasabi sa talata, ito ay sa paraang patayin na ninyo ang anumang kamunduhan gaya ng sexual na imoralidad, kalaswaan, at pagnanasa. Ibig sabihin, iiwan na ang dating pagkatao na ang nakaugalian ay ang maling uri ng pakikipagrelasyon at hahayaan natin ang Panginoong Diyos ang patuloy na bumago at lumikha ng bagong pagkatao upang tayo'y maging katulad niya sa sentidong banal at matuwid. E tanong, ano ang unang hakbang na marapat gawin ng tao na nais ng magbagong buhay upang magkaroon na siya ng pag-asa sa kaligtasan? Ganito ang sinasabi mismo ng Panginoong Hesukristo sa Juan 10:7 at 9. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Pansinin ninyo ang mga salitang binitiwan ng Panginoong Hesus sa talatang ito. Ang sabi niya, mga kaibigan, siya aniya ang pintuan. Ang sinumang taong papasok sa kanya ay maliligtas. Ibig sabihin, babae ka man o lalaki, bakla ka man o tomboy, o kahit pa yung tinatawag pa na bisexual, basta't pumasok ka kay Kristo, ay tiyak na magkakaroon ka ng pag-asa sa kaligtasan. Sa makatuwid, ang unang-unang hakbang na marapat gawin ng taong nais magbagong buhay ay ang hanapin si Kristo. Alamin ang kaparaanan kung papaano makapapasok kay Jesus sa lehitimong kaparaanan. At kapag nagawa mo na iyon, doon mo na pwedeng ituloy ang pagbabagong buhay na ito ay sa paraang tuluyang mo nang iiwan ang mga kasalanan at maglilingkod kang tunay sa Diyos at kay Kristo.